Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang ng long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng Linggo, 22 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Ako po si Leth Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila, ito ang Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court at simula na bukas. Maynila, ito ang Pilipinas. Trillion peso March kasado sa EDSA anniversary sa Miyerkules. Maynila, ito ang Pilipinas. Department of Health, target ang herd immunity kontra tigdas sa Mindanao. Maynila, ito ang Pilipinas. Face-to-face classes sa Iloilo City, suspendido ng 3 araw para sa ASEAN-related meeting. Maynila, ito ang Pilipinas. Higit pisong pagtaas sa diesel, asahan daw muli sa Martes. Maynila, ito ang Pilipinas. Ube ng Pilipinas, mabenta sa ibang bansa. Maynila, ito ang Pilipinas. At Boracay, pasok muli sa pinakamagagandang beach sa Asia. Maynila, ito ang Pilipinas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, ipinaliwanag ng International Criminal Court ang mga mangyayari sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas. Ayon kay ICC spokesperson Orian Mailet, ang pagdinig na magaganap ay hindi pa paglilitis, kundi pre-trial hearing. Hindi pa anya magpapasya ang mga hukom ukol sa pagkakasala o pagkawalang sala ng dating Pangulo. Sa halip, ang pagpapasyahan pa lang ay kung may sapat na ebidensya laban kay Duterte para ituloy ang pagdinig. Scheduled for 4 days. Ito ang Pilipinas.
Sa kaugnay na balita, pinayagan ng International Criminal Court ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng prosekusyon na magdagdag ng ebidensya bago ang confirmation of charges hearing. Sa desisyong inilabas ng Pre-Trial Chamber 1, inaprubahan ang pagdaragdag ng 108 items sa evidence list ng depensa at 14 na karagdagang items naman sa panig ng prosekusyon. Ayon sa depensa, pinangungunahan ni Counsel Nicholas Kaufman, highly relevant ang mga idinagdag na material sa kaso na hindi tinutulan ng prosekusyon. Sa panig naman ng prosekusyon, naghain din ito ng kahiligan na magdagdag ng 14 na items at hindi rin ito tinutulan ng depensa. Sabi ng korte, may good cause para aprubahan ang dalawang kahilingan dahil limitado ang saklaw ng mga idinagdag at may kaugnayan ito sa mga paratang. Maynila, ito ang Pilipinas! Handa na ang Metropolitan Manila Development Authority para sa ika-3 trillion peso march sa February 25 kasabay ng ika-4 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa ginawang walkthrough sa People Power Monument, tiniyak ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na planchado na ang kanilang traffic management at safety preparations para sa naturang pagkilos. Ayon kay Torre, magde-deploy ang MMDA ng mga traffic enforcers sa key areas at magpapatupad sila ng rerouting scheme sa mga piling kalsada. Magtatakda rin ang ahensya ng emergency lanes na mananatiling bukas para sa mga medical responder at law enforcement unit. Bagaman hindi isasara ang kahabaan ng EDSA, asahan na anya ang mabigat na daloy ng trapiko sa araw ng kilos protesta na tinayang dadaluhan ng libo-libong katao. Maynila, ito ang Pilipinas! Sa kaugnay na balita, nagtaas ng full alert status ang National Capital Region Police Office bilang paghahanda sa trillion peso march at selebrasyon ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power sa February 25. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, halos 11,000 pulis ang ipakakalat sa mga lugar na daraanan ng marcha. Sa kasulukuyan, walang anumang banta sa seguridad na namomonitor ang mga otoridad kaugnay ng nalalapit na aktibidad. Maynila, ito ang Pilipinas! Sa kaugnay na balita, maaga namang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ang ilang universidad at kolehiyo sa Metro Manila sa February 25 o paggunita ng EDSA People Power Revolution. Ito'y kahit idineklarang ang darating na araw ng Miyerkules bilang Special Working Day. Ang mga nagsuspende ng klase ay ang Ateneo de Manila University, De La Salle, UST, University of the East, Colegio de San Juan de Letran, Mapua University at Adamson University. Maynila, ito ang Pilipinas! Sa iba pang balita, nagbabala ang Department of Health sa posibleng pagkalat ng measles, rubella o tigdas sa Mindanao. Ito ay kung hindi maaabot ang herd immunity laban sa naturang sakit. Ayon sa DOH, nasa higit 500,000 bata pa sa rehiyon ang hindi nababakunahan habang sa kabuang target na halos 2.8 million, umaabot na sa 2.3 million o 82% ang nakatanggap ng bakuna. Gayunman, sabi ng ahensya, hindi pa ito sapat para maabot ang 75% target na kinakailangan para makamit ang herd immunity. Binigyang diin ng DOH na tuloy-tuloy ang pagbabakuna sa mga health center sa pakikipagtulungan ng mga local government unit at hinikayat ang mga magulang na tiyaking mabakunahan ang kanilang mga anak ng kumpletong 2 dose sa ilalim ng regular immunization program. Maynila, ito ang Pilipinas!
Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Iloilo City mula February 25 hanggang 27. Ito ay bilang paghahanda sa isang mahalagang pagpupulong kaugnay ng 2026 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Inaprubahan ni Mayor Raisa Treñas ang suspensyon noong February 20 matapos irekomenda ng Iloilo City Police Office para mapagaan ang trapiko at masiguro ang seguridad ng mga delegado sa 49th High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration Meeting. Maynila, ito ang Pilipinas. Asahan na ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa Oil Industry Sources, tataas ng 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang kada litro ng gasolina. Posible namang maglaro sa piso hanggang piso at 20 sentimo ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Mula Enero, hindi na muling nag-rollback ang presyo ng diesel at kerosene at bukas malalaman ang final oil price adjustment na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Maynila, ito ang Pilipinas. Patok ang bentahan ng ube ngayon sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Trade and Industry, umabot sa higit $3 million o 174 million pesos ang kinita ng bansa sa pag-export ng ube at ube-based products noong 2025. Ayon sa DTI, mas malakas ang demand ng ube products sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng ube powder, puree, halaya at flavor extracts. Karaniwang ini-export ng Pilipinas ang mga ito sa Middle East, United States, United Kingdom at Italy. Ginagamit din ang ube sa paggawa ng pastries, dairy-based ice cream, frozen yogurt, biskwit at cookies. Maynila, ito ang Pilipinas. At isa pang good news, pasok sa ika-6 na pwesto ang Boracay White Beach sa Travelers Choice Awards 2026, Best of the Best Beaches in Asia ng TripAdvisor. Ayon sa Malaya Boracay Tourism Office, ang panibagong pagkilala sa ay selebrasyon ng tanyag na mapinong buhangin, magandang sunset view at ang pagsisikap ng tourism community sa Boracay Island. Nanguna naman sa listahan ang Banana Beach sa Phuket, Thailand na sinundan ng Kelingking Beach ng Indonesia, Radhanagar Beach at Palolem Beach ng India at Mirisa Beach ng Sri Lanka na nasa pang-5 pwesto. Nasa pang-7 pwesto naman sa listahan ang Bentota Beach ng Sri Lanka na sinundan ng Rai Lai Beach ng Thailand at Nusa Dua Beach ng Indonesia. Pasok din sa ika-10 pwesto ang Senang Beach ng Langkawi, Malaysia. Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 7:17 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
Madikit at madupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa Good morning mga ka-MIP! Kumusta ho kayo ngayong araw ng linggo at nitong nakaraang linggo? Good morning Arnold Reyes! Maganda raw ang sikat ng araw ngayon sa Ilagan, Isabela. Speaking of weather, ang sabi ho ng Pag-asa, yan, ingat-ingat do sa ating mga kababayan na nakararanas pa rin ng mga pag-ulan ngayon, dulot ng shear line, hanging amihan at easterlies. Partikular ho dyan sa bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas, Misamis Oriental, Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Epekto ho yan ng shear line at ang sabi ng Pag-asa posible hong magdulot ng mga flash floods at landslides. Maging sa iba pang bahagi ng Mindanao, ang nagpapaulan naman dyan ang easterlies. Maulap naman ang panahon na may mga pag-ulan rin. Ayan, dyan sa Cagayan, Isabela at Aurora o maging dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Okay, ayan. Ngayon ay Lenten season ako, sa mga Katoliko. Ayan, panahon ng Kwaresma. Kaya tayo ay nag-fasting, nag-abstinence. Bawal ang pagkain ng karne tuwing araw ng Biyernes at umpisa noong Ash Wednesday. Sa ating mga kapatid na Muslim, ayan, simula na rin ng Ramadan sa kanila naman. At simula na rin ng panahon ng eleksyon, parang ang tagal pa. Sa bagay, nasa Pilipinas tayo no? Sabi nga dito sa Pilipinas, katatapos pa lang ng eleksyon, pinag-uusapan na yung susunod na eleksyon. Kasi halimbawa, kung natalo ka ngayong eleksyon, pinag-usapan yung plano mo sa susunod na eleksyon. At kung nanalo ka naman nitong eleksyon, ang pinag-usapan ano yung sunod mong posisyon na tatakbuhan. There's no point pretending. Ayan, kung si Vice President Sara Duterte ay maagang nag-anunsyo ng kanyang plano para sa 2028 na tatakbo daw bilang Pangulo. Sa pagkikita naman ni na Pangulong Marcos at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo, hindi daw napag-usapan ang politika. Ang sabi nila ay serbisyo muna, trabaho muna. Sabi nga, bagamat hindi maiiwasan talaga yung usapin ng politika. Kasi 'di ba nung nag-anunsyo si VP Sara, syempre kailangan na ng mga reaksyon sa mga politiko. May mga pahayag ang mga political experts, analysts. Yun na yung pinag-uusapan talaga no? Walang masamang pag-usapan yan, pero ang importante dapat ay hindi nakakalimutan, dapat ay nakatutok pa rin tayo doon sa pagseserbisyo, ayan, sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sana ay hindi yun nakakalimutan. Yung usapin sa politika, talakayan lang. Pero yung mga trabaho ay dapat tungkol muna sa ikabubuti, ayan, sa kapakanan ng mga Pilipino. Kasi ang dami nating problema Ang daming problema na dapat solusyonan, na dapat tugunan.
Pero dahil nga nasa Pilipinas tayo, hindi talaga natin maiiwasan ang issue ng politika. Maynila, ito ang Pilipinas! Okay, nako ngayon linggo, marami rin tayong aabangan. Bukas, ayan, ang pag-uumpisa ng confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Duterte. At nauna na ngang pinagbigyan ng International Criminal Court yung hirit ng dating Pangulo na huwag siyang humarap sa pre-trial Chamber 1. So, aabangan natin yan. Bagamat ang sabi ng Malacanang, si Pangulong Marcos hindi magmumonitor. Hindi niya daw kailangang subaybayan yan. Bagamat syempre, inaasahang aalamin niya rin naman yung updates. At sa Miyerkules, ayan, anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Mayroong trillion peso march. At bago yan ay tataas muna humuli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Alam naman natin ang epekto kapag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Siyempre, apektado ang presyo ng mga bilihin. Sabi ng Malacanang, yung hinihinging taas pasahe ng mga sa sektor ng transportasyon, mga pampublikong transportasyon, hindi pa daw napapanahon. Maynila, ito ang Pilipinas! Okay, maya-maya pag-usapan natin dahil mayroong ulat ang Philippine Statistics Authority na tumaas pa yung mga insidente ng pagbubuntis sa mga kabataan. May pag-usapan natin yan kasama ang Commission on Population and Development. Pilipinas ang oras, 7:31 ng umaga. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, Bentong, kay ating Teresita Atienza, kay Antonio Carrasco. Kay Jocelyn Palabrica, ating Lourdes Bacani. Kay Banong, ayan, binabawasan ko lang para maya-maya. Hindi matabunan, ano ho. Kanina bago ako mag-commercial ay binanggit ko yung pagtaas ng kaso ng adolescent pregnancies sa Pilipinas. Dahil lumalabas sa datos ng Philippine Statistics Authority na tumaas ng 6.6% ang bilang ng mga batang babae na may edad 10 hanggang 14 anyos na nanganganak. Bilang babae, hindi ko ma-imagine at bilang nanay kasi napakahirap hong mga anak. Actually, mula dun sa pagbubuntis, yung paglilihi, hanggang doon sa panganganak ay talaga namang napakahirap. Imagine niyo kung bata pa, At kaugnay niyan, makakasama ho natin ang Deputy Executive Director ng Commission on Population Development, si Director Lolito Tacardon. Good morning, Sir Boyet. Welcome po sa Maynila, ito ang Pilipinas, dito sa DZRH.
Hello po, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa. Sir Boyet, dun sa inilabas na datos ng PSA, sa inyong pag-aaral, mas mataas ba yung antas ng pagtaas dito sa huli kumpara dun sa mga nakaraang taon? Opo ma'am, yung actually based dun sa Civil Register and Vital Statistics na nilabas nga ng PSA, yung kabuang segment of adolescents 10 to 19, bahagyang bumaba, bumababa po siya, pero yung mas nakakabahala po, yung nabanggit niyo po kanina, yung edad 10 to 14 po yung steadily increasing. Tumataas po siya since 2020. No? So, yung po yung medyo nakakabahan dahil parang in general bumabata yung mga maagang nabubuntis. At prevalent daw po ito dun sa mga lugar na mataas ang populasyon gaya ng Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Ano yung dahilan? Well, primarily because nandyan po yung convergence po ng mga kabataan. So in terms of number, mas madami po doon. Pero kung titignan mo yung mga proportion ng mga meron din po tayo nakikita na pattern na medyo mataas yung proportion sa mga less urbanized cities. So ano pa po yung ibang factors na nakikita ninyo? Opo, nung tinignan na natin to since kasi nga siya nagbibigay nga ng medyo alarming trend, hindi lang po ngayong taon na to. We've tried to analyze yung available data natin, and in the same data set nung sa CRVS, yung Civil Register Vital Statistics, consistent din yung pattern na kapag titignan mo yung age of the father ng mga live birth born to 10 to 14, nakikita natin na mas matanda doon sa nanay. And so parang nakikitaan natin ng medyo intensified perspective ng sexual abuse na nangyayari. Kasi sa batas po natin actually, di po ba, yung 15 and below considered na siya as a statutory rape kapag nagkaroon ka ng sexual relations. Tapos nagre-resulta pa nga sa teenage pregnancy. So in its face, nakita natin na medyo talagang baka merong ng dimension of sexual abuse. Other factors na rin po namin based dun sa mga qualitative study po natin ay mga din po yung kakulangan pa din ng information sa mga kabataan when it comes to yung pag-prevent ng adolescent pregnancy. It's not actually the access, because basically yung information ay nagkalat po sa internet and online na accessible sa mga kabataan, pero isang nakikita namin ay yung kakulangan ng pag-process ng mga information na yon. For example, syempre, even if we're already in the modern times, yung mga pa din kakayahan ng mga magulang to guide yung kabataan ay hindi pa rin masyadong effective. The fact that yung mga sexual topics are still considered taboo sa bahay. Tapos meron din po tayong patterns na nakikita, yung changing family dynamics, like maraming nag-abroad na mga kababaihan na rin po ngayon ang naiiwan yung mga tatay. So medyo may lack of parental guidance din talaga na nakikita po natin. So those are some of the key factors na nakikita po namin so far. Sir Boyet, binanggit niyo yung kulang pa rin sa information, although sa social media baka kasi hindi tama yung mga lahat ng impormasyon na nababasa doon. Yung sexuality education natin, anong nangyari doon? Hindi enough? Sa ngayon, kasi naging controversial nga po yung comprehensive sexuality education. So, nagbago ng policy ang DepEd at inalign po nila doon sa reproductive health law. Tawag na po natin ngayon ay reproductive health education. Ang hangarin nito is to actually provide skills-based information para mas ma-enable yung mga kabataan to prevent adolescent pregnancy or other risky sexual behaviors. Pero
tama po kayo, wala po tayong information pa na nakikita whether these are effective, no? Kasi syempre mga institutional gaps din po tayo. Kailangan pa talagang i-train yung mga teachers, i-train yung ayusin din pa po yung mga subjects, no? Kaya nakikipagtulungan na rin po kami sa DepEd para kahit yung outside the curriculum ay nagkakaroon din ng chance na makapagbigay ng tamang information sa mga kabataan, no, such as po yung pag-establish ng mga teen centers, ng mga facilities na kung saan pwede silang makakuha po ng information. So tulong na po sana kami dito sa sa Pinato, lalo na nagiging alarming po talaga. Sir Boyet, mayroon tayong adolescent prevention bill, bagamat parang natenga Dati mainit na itong pinag-uusapan natahimik na ulit. Ano po ba ang posisyon ng CPD dito? Well, actually we've been consistently supporting naman po yung passage of that adolescent pregnancy prevention bill. At inaano po namin yung lalo na yung provision that widens yung access ng mga kabataan sa information and corresponding services, at saka yung pagpapatingkad po nito, yung nabanggit ko po kaninang una, yung strengthening yung mechanism to prevent sexual abuse among young people, especially at the community level. At third, yung emphasis din sa kakayahan ng mga magulang at saka mga adults and even yung mga teachers para magabayan po itong mga kabataan. So we're really fully supporting po yung nakabinbin po ngayon. Actually, na-refile ulit. Hopefully, by this cycle po ay maipasa na rin po siya. Isa yata sa mga provision na pinagtatalunan dito, Director, hindi akma sa Pilipinas. Kasi meron palang dyan, tama ba, international standards sa sexuality education na mukhang hindi akma sa Pilipinas. Ay, opo. Actually, mga principles lang po yun. Pero sa totoong application naman po ay talagang culturally and context-based naman po yung mga provisions doon. Like, for example, merong mga caveat at saka proper language naman na ginagamit. For example, yung reproductive health education, nakalagay doon na dapat age appropriate. Tapos development appropriate din po siya, kung anong klaseng development level din yung bata, doon lang yung tamang ituturo. So hindi naman po pare-parehas yung across ages, yung ituturo doon sa mga bata, depende din doon sa kanilang level of maturity. So yun po yung age appropriate na tinatawag po natin. So na-rectify na po yun doon sa batas just to prevent po yung further controversy nung unang discussion on the comprehensive sexuality education. Sir Boyet, yung social impacts ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan, kasi ito ay isang problema na nagre-resulta ng panibagong mga problema, tama po ba? Totoo po yun, it's really a very una dun sa causes nga napaka-complicated, napaka-complex ng reason, and of course dun sa kanyang implication, napaka-lawak ng saklaw ng kanyang implication. For example, unang-una, naapektuhan dyan, syempre, yung pag-aaral. So, kung naapektuhan yung pag-aaral mo, yung kakayahan mong later on mag-trabaho, mag-earn ng income, nagiging lesser, yung capacity. And yet, you have to provide for the needs of your child. So, ang itang nakikita po namin na pattern is yung intergenerational poverty. Very, very real po yan dahil meron po kaming project sa Commission on Population with the local government units, yung Social Protection Program for adolescent mothers and their children. Base po sa formative research po namin on that, usually in a family na merong ganyang incidents, parang intergenerational, yung incidents na yan. So, kung merong more likely kung merong na maagang nabuntis sa isang pamilya, ganun din po yung susunod na henerasyon. So, parang yun yung vicious cycle, and ang nakakalungkot po niyan ay yung intergenerational cycle of poverty as well. So, yun po yung gusto nating makat sana na
na implication po nun. At of course, at the macro level, may mga pag-aaral nga po na nakikita na medyo pag yung mga magang nagkaanak po talaga na logically nababawasan yung mas maliliit po yung kanilang kakayahang kumita, ano. So in general talagang na-exclude sila sa development. The fact din po na they have to take care of their child at an early young age. Meron ding implication when it comes to yung kakayahan nilang palakihin yung bata. No, so kasi hindi pa sila handa for parenthood. So more likely hindi rin po ganun kaganda po yung kakayahan nila to malaki yung bata na maayos, no. So yung po samot-sari po yung implication po talaga nitong issue po na to. Sir Boyet, bukod dun sa inyong mga nabanggit na ano pa yung nakikita ninyong maaaring solusyon sa problemang ito? Ano yung kailangang maunang tugunan at ano na yung mga intervention ng CPD? Sa ngayon po yung pinaka-policy framework po natin na sinusunod na absence pa po ng adolescent pregnancy prevention ay yung reproductive health law pa rin naman po. Secondly, meron din po tayo yung Executive Order number 141 na nagmamandate lahat ng ahensya na makipagtulungan sa CPD, sa DepEd, sa DepEd upang pasin yung process of this issue. So nag-create na po kami ng interagency committee, nandun po lahat ng mga relevant government agencies at meron po kaming 5 na tinitignan na pilar ng intervention. One is yung patuloy na pagpapatingkad ng reproductive health education, yung mga tamang information, hindi lamang po sa mga bata but even sa mga parents and adults who have influence over the adolescent. Pangalawa, yung services po na kailangan po nila, health at saka social services that they need, especially po yung pag-treat ng mga sexual abuse. Third is sa pagpatingkad ng mekanismo para ma-prevent po yung sexual abuse, more of the legal interventions. Pang-apat po yung tingkad ng intervention para maayos po yung pag-aaral at saka socio-economic development po ng bata. And lastly, yung community participation dito po yung gusto natin sana yung SK halimbawa mas aktibo na nagpo-promote ng mga activities doon sa baba na mas productive po yung results, no, in addition doon sa kanilang ginagawa ng mga sports fest, mga cultural activities. Sana meron din po silang mga specific intervention addressing yung mga real problems ng mga kabataan within their community. So yung po yung in general track ng mga interventions na ginagawa po ng gobyerno. Okay. Maraming salamat sa mga paliwanag, Sir Boyet, at salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga. Maraming salamat din po at thank you sa pagkakataon. Good morning po si Deputy Executive Director Lolito Tacardon ng Commission on Population and Development. Maynila! Ito ang Pilipinas! Pilipinas ang oras, meron pa ho tayong 7 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pabla ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. Nila Maynila, ito ang Pilipinas! Ayan, sabi ni Domingo Grande, sobrang luwag ng gobyerno sa social media. Dapat bawasan ang edad paggamit ng gadget. Gayahin sa Australia, mahigpit ang batas lalo na sa mga bata. Dito sa Pilipinas, kahit menor pa, nakakapanood ng malaswa. Sabi ni Melvin Letrodo, nasa pagdidisiplina at pagtuturo yan ng mga magulang at mga guro sa mga bata. Sabi ni Ating Lourdes Bacani, kahit may guidance ng magulang ang isang bata, mas malakas ang impluensya ng social media. Sabi ni Bentong, matagal na siguro yan. Kaibahan lang ngayon, mas accessible na balita dahil sa online services. At sabi ni Ating Teresita at Yensa, mas bumabata pa ang ang nabubuntis. Parang may pagkukulang ang magulang, lalo na ang mga nanay. Ayan, at batiin muna natin ng happy birthday si Tatay George Pastolero. Ayan, ang pagbati ay galing kay Joff Pastolero. Good morning, Michelle Cordero. Maraming salamat po. Nakatutok siya sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Ayan, ako natabo na daw ang issue ng flood control dahil sa mga excited na politiko. Nagkataon lang din ho na nakapink ako. Wala. Oo nga no, di ko naisip. Pinag-uusapan nga pala yung mga kulay. Unahin ang problema, lalo na ang problema sa pagbaha. Trabaho muna. Ayan, mas marami ang nagsasabing hindi pa napapanahon na pag-usapan ang tungkol sa issue ng eleksyon ayan sa 2028. Ayan, dun sa mga nag-aabang ng mga holiday kanilang mga lugar, ayan, sa buong Pilipinas. Sa Zamboanga City po ay special non-working day sa February 24 sa Martes dahil sa kanilang 25th founding anniversary. Sa February 27 naman sa General Santos City para sa kanilang Kalilangan Festival. At March na ito, sa March 20 sa San Fernando City, sa La Union, ayan, founding anniversary din nila. Yan lang po muna, abang-abang ulit tayo sa mga proklamasyon na ilalabas ng Malacanang. Ayan, good morning, Rosauro Muhi. Sabi niya, mainit din sa Pola Oriental Mindoro, makakapagbilad na din ng palay. Mabuti naman, ano? Si Melvin Letrodo ay nanonood sa Santa Fe, Leyte. Good morning din, Kuyang Jerry Rendon. Si Banong.
Ay, sabi ni ating Teresita, masarap din ang ubi cake. Pero mas gusto ko ang halaya dahil nagluluto ako niyan. Sana'y matikman namin yan, ating Teresita. Pag ube, naaalala ko si Ace Romero. Paborito niya rin ang ube. Okay, nako. Teka. Silipin ko yung nasa yung ilan doon sa mga nagpadala ng kanilang mensahe sa Facebook. Ayan, na screenshot natin kanina. Revelito Magallones ng Victoria Tarlac, si Henry Dolohan ng Botolan Zambales, Randy Santisas, Nonito Lutang, at Anthony Abrenica sa Tornino Lauay Sr. Maraming salamat mga ka-MIP. Sana'y pagpalain tayo ngayong araw ng linggo. Muli ho isama natin sa panalangin ang ating bansa, ang ating mga leader. At ingat-ingat po sa lahat. Sa susunod na linggo magkakasama pa rin ho tayo dito sa Maynila. Ito ang Pilipinas. Ako po si Left Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 8:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Inis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS.